dumako muna tayo doon sa kay General Torre, mga kababayan, at Jinggoy Estrada with matching Amy Marcos, no? Kahapon ba o kahapon, tama. Nabasura po yung pagpapabasura ni Jinggoy Estrada doon sa kaso niya, mga kababayan, no? Nabasura ng Sandigan Bayan yung pagpapabasura niya sa kaso niya. Ang gulo ba? Hindi, madali lang intindihin yan. Nabasura, no, yung hiling ni Jinggoy Estrada na ibasura yung kanyang kaso. Ganun lang ho yan, mga bossing. Okay? Ngayon, kasi di ba doon sa Senate, niyayari nila si General Torre. Ngayon, mukhang mas malalim ang problema ni Jinggoy kesa kay General Torre. Mga kababayan, nakita ho natin ito. Balikan natin kung paano nila pinagtulungan si General Torre doon sa Senado. That I noticed in the video, no? Ang sabi ni PRRD, papasukin niyo yung anak ko. Abogada siya. Ayan. Yan po ang ating pag-uusapan sa gabing ito, mga kababayan. Kasi mukhang si General Torre yata ang huhuli din dito kay Jinggoy Estrada. Kung sakali na hindi umapila sa Supreme Court si Jinggoy. Panigurado yan, aapila ho yan, mga bossing, no? Sino ba namang engot ang hahayaan na lang na, ibinasura ng Sandigan Bayan? Dahil syempre, guilty. Kapag hindi umalma, hindi umapila si Jinggoy, ang gagawin yan. Susunod yan, warrant of arrest na. Syempre, sabi nga ni pangalan nun, Alan Peter Cayetano, si General Torre ang pinakamagaling humuli ngayon. Baka ma-assign to. No? Baka ma-assign si General Torre na umaresto kay Jinggoy. Pakinggan natin kung paano nila talaga pitpitin si General Torre pero hindi ho nagpatinag. One more thing that I noticed in the video, no? Ang sabi ni PRRD, papasukin niyo yung anak ko. Aha. Abogada siya. At ang sinabi mo, hindi ko siya papapasukin. Why not, General Torre? That is a decision. That is my call, sir. That is my... Nakita mo, talagang si General Torre, yun yung desisyon ko, yun yung call ko, na hindi papasukin ang vice-presidente. Rektahan niya sinasabi, walang turuan, kasi ganito po, kasi sabi po doon, kasi desisyon ko yan. No? Yan yung call ko, na hindi na papasukin si vice-presidente. Bakit ho, mga kababayan? My decision, considering that he had already been assisted by 3 lawyers all throughout that. May 3 lawyer na. Nandoon si Medjaldia, nandoon yung si, ano pangalan nung isa? 3 yun, di ba? Yung lawyer na, basta 3. Sabi nga ni General Torre, hindi ko lang matandaan yung pangalawa at yung pangatlo, yun, hindi ko kilala kung sino yun. May 3 lawyer na At the same time, ano pa po, General Torre, kung bakit hindi nyo na po pinapasok? Time, sir. And gabi na ho yun, sir. The request was made at around mga 9 o'clock na, sir. Alas 9 na. Si Delgra, yan. Yan yung natatanda ko. Si Medjaldia at si Delgra at yung isa, hindi ko kilala. No? Lapag ng eroplano ng dating Pangulong Duterte, umaga. Binasahan ng Miranda rights, umaga pa. Umabot na ng alas 9 ng umaga tapos saka lang sasabihin, papasukin nyo yung anak ko kasi lawyer siya. Abogada siya. Di ba? Mga kababayan? Sabi ni Tambay, Tambay, Moyo Ride. Anong 3? 2 lang lawyer dun. Sabi niya yun. Baka may pangatlo pa. Di ba? Si Medjaldia, yun yung natatandaan ko. Si Delgra, nandun. Baka may isa pa. Ang dami nila dun. Di ba, mga kababayan? Inabot na ng 12 oras, hindi sila nakikiusap nung umaga na papasukin. Tsaka walang pagmamadali ho yun. Miski ho sa ang panig ng mundo, mga kababayan, nabasahan na ng Miranda rights, tapos aabot pa ng 12 oras, sobra-sobra na po yung pagbibigay ng oras na yun. Di ho ba? Pangatlo yung asawa ni Medjaldia. No, yun. 11 hours General after Torre, ganito, the first arrest. Tanggalin mo na yung titulo ni Inday Sara.
kalimutan mo na siya na vice president siya. Pagpalagay natin hindi siya vice president. Sige. She is an immediate member of the family. Ayan, yung mga unang hanay. Di ba? Anak, kapatid, nanay, tatay. Yan. Immediate, basta meron sasabihin si Jinggoy dito eh. Nung kami po ay nakakulong. Nakakulong na kayo doon. Hindi, kailangan tapusin ko pala. Yung kayo ay nakakulong, Ang immediate members of the family, 24 hours. nakakulong na kayo eh. Di ba? Kinabukasan, pwede ulit kayong balikan. Eto papasok pa lang. Dadalhin pa lang sa dahig. Gusto mo 24 hours na, ano yung puyatan? Di ba? Mga kababayan, alam na nila kung saan kayo pupuntahan. 24 oras, okay, sige, diyan kayo, walang problema. Pero eto, papunta pa lang eh. Di ba? Mga kababayan, papunta pa lang sa dahig. Umabot na ng 12 oras. Pwede bumisita sa amin, nakakulong kami. Ito hindi pa nakakulong. Anak ito. Bakit hindi niyo pinapasok? Maliban doon, is this not a violation of RA 7438? Ayan, si violation. Si Manang Aimee. Na simula, nung nagpa-hearing, ayan, bumaba yung kanyang kandidatura. Dahil alam ko naman, mga kababayan, na ang kanyang pakay dito sa hearing na to ay para po makuha ang boto ng mga DDS. No? Nagkaroon pa ng second day na pag-hearing, na pagpapatawag. Samantalang yung mga sinabi at mga tinanong lang din po doon sa second day, same lang ho mga kababayan nung first day. Sabi, wala, kita-kita na lang sa election. Parang tatakbo ka. Parang tatakbo kita-kita na lang tayo sa eleksyon. Para kang kandidato Kung sakali man na pumunta ka doon sa pagbobotohan mo, malamang kung makita kita. Di ba? Ang lalayo, ang daming tao doon. Para tatakbo Ibang klase. Wala boss, kita-kita na lang tayo sa eleksyon. Kayo na naman. Yan na naman yung nyo. Yan na naman yung yung mga banat nyo. Yung tipo bang kala nyo may bilang kayo? Diba? Boss, kita-kita na lang tayo sa eleksyon. Putik na yun. Kala mo siya yung tumatakbo, kala mo siya yung kandidato. Ibang klase ka! Boy! Mag-motorride ka na lang dyan. Nandito po ako sa Marilake. Nagra-ride. Ayoko na magsalita Bahala kayo dyan. Kita na lang tayo sa eleksyon, boss. Ano gagawin natin doon? Pagpunta mo doon, boboto ka. Pagpunta ko doon, boboto ako. Uwi na. Kala ka magkita pa tayo doon. Kala mo, magkakamayan tayo. Kumpadre, good luck sa kandidatura mo. Ganun ba? Kinginan to. Kala mo kandidato? Kita-kita na lang tayo doon Huwag nga kami. Naknante na pa kayong mga amuyong kayo. Tuloy, Aimee. That requires that you guarantee access to an attorney. In addition to the immediate family, the president also said na yung anak niya, yung babae, abogado ko yun, papasukin nyo. Hindi pa ba sapat yung 3 abogado? At bakit hindi umpisa pa lang ipinatawag na agad? Kung yun talaga yung abogado. Beruin mo, Manang Aimee 12 oras na. Simula umaga pa lang arestuhan na. Birthday ni General Torre pa yun. Akala niya nga siguro. Pagka-aresto namin, mga 1 oras siguro sasama na, okay na. Dahil gano'n naman yung pag simpleng mamamayang Pilipino, gano'n kabilis. Di ba? Pero pag dating Pangulong Duterte, 12 oras, matagal pa din. Di ba? Pag dating Pangulong Duterte, 12 oras na, nilabag pa din ang karapatan ng dating Pangulo. pinapasok. Abogado yun Actually, sir, first Paulit-ulit siya. May 3 abogado na nga. Bakit nung pagka-aresto pa lang o pagkabasa pa lang ng Miranda rights, hiniling na, tawagin ko muna yung abogado ko. Sa madaling salita, pinatatagal lang nila. No? Si Manang Aimee parang, ewan ko, parang hindi nakakaintindi. to answer the question of Senator Estrada, sir.
I have told the president that they can visit him at his detention facility because at this time the order of the day is to load him into a plane. So that's what we. Yun lang. O, tapos kapag ka nandun na sa ICC, doon na sila makipag-usap about doon sa visiting. O, Mary Ann Condo, maraming salamat po sa inyong super sticker. Sabi ni Arvin Laurio, Boss Mark, ito ang twist. Bakit yung tao ni Sarah nung na-contempt, halos makipagbardagulan siya? Yun nga Pero kay dating Pangulong Duterte, hindi naman siya nakapunta di ba? Wala naman yata siya dun. Endeavored to do, and that's what happened, sir. Ano niya bibisitahin yung tatay niya sa Netherlands? Hindi naman dito tinray Hindi naman dito kinasuhan sa ibang bansa. Kasalanan na yun. Kasalanan ng mga nagkaso. Kasalanan ng mga nagkaso kasi nung panahon ng kinakasuhan nila, yung kakasuhan nila, yung mismong nakaupo. Pag sinabing, kayong executive ko, wag kayong umattend doon sa hearing ng Parmali, wag kayong umattend. Ito nga lang hindi pa wala pang ICC. Pinapatawag sa Kongreso, pinapatawag sa Senado. Yung Kongreso, tuluyan nilang binabaliwala. Kasi magigisa sila. Yun pa lang mga kababayan Sa tingin ninyo, hindi pa sila nakaupo niyan. Sa tingin ninyo, may mangyayari. Kung ang kaso o kinaso nung mga nabiktima di umano, sa Pilipinas, wala. Diba? Ayan, hindi pa sila nakaupo niyan. Paano pa kaya yung nakaupo sila? Bakit hindi niya man lang binigyan ng kortesiya yung anak na isang abogada na magkukonsulta? Katulad nga na sinabi ko kanina, Baka wala naman kasing plano talagang pumunta. yung mga nakakulong nga, 24 hours pwede bumisita ang immediate members of the family. Bakit ito hindi pa nakakulong, hindi niya pinapasok yung anak? Wala itong mga to. Naku. Anyway, mas tingin ko, mga kababayan, mas malaki ang problema naman ni Jinggoy ngayon. No? Kesa kay General Torre. Dahil si Jinggoy Estrada, merong kakaharapin pa din. O may kinakaharap, o guilty siya, doon. Guilty ba? Tama ba ako? Guilty? Sa Sandigan Bayan, mga bossing. At mukhang, kung si General Torre, ang sinasabing pinakamagaling na humuli, baka si General Torre ang mai-assign dyan kay Jinggoy Estrada. Sabi ni Bing Megilio, balik-balik ang tanong paulit-ulit. May tatlo yan, may tatlo. May tatlong lawyer na nasa loob. Tapos 12 oras bago humingi ng lawyer. Ano yun? Pampatagal. Di ho ba? 12 oras bago humingi nung lawyer yung anak daw ho. Ibang klase. Malapit ka lang maaresto ni General Torre, Jinggoy. Sabi, wait ka lang daw, Jinggoy.